Ang masakit na katotohanan, kaya ka naghihirap ay dahil sa iyong takot. Hindi ito isang pagkakamali o maling basa. Ang dahilan kung bakit tila nakatali ka sa hirap, at kasama rito ang kapakanan ng iyong pamilya, ay dahil sa iyong kaduwagan. Mabigat pakinggan, hindi ba? Masakit sa tenga at lalong masakit sa ego. Ngunit bago ka magalit, himayin muna natin kung ano nga ba ang tunay na kahulugan ng pagiging duwag sa konteksto ng iyong buhay. Ano nga ba ang isang duwag? Sa wikang Ingles, ang coward ay inilalarawan bilang isang tao na kulang sa tapang, madaling matakot, at palaging umiiwas sa panganib, mahihirap na hamon, o mga sitwasyong hindi komportable dahil sa takot. Sa madaling salita, ang kaduwagan ay hindi lang ang pagtakbo palayo sa away. Ito ay ang pag-iwas sa risk, natatakot kang sumubok ng bagong negosyo o trabaho dahil baka mag-fail ka. Pananatili sa comfort zone, mas pipiliin mong magtiis sa maliit na kita kaysa harapin ang hirap ng pag-aaral ng bagong skills. Takot sa judgment, masyado kang nakadepende sa sasabihin ng ibang tao kaya hindi mo magawa ang alam mong tama para sa iyong kinabukasan. Ang hamon ng pag-amin, napakalakas ng pride ng tao. Bihira, o halos wala ngang tao, ang maluwag sa loob na aamin na sila ay duwag. Ayaw nating bansagan tayo ng ganito dahil ang tingin natin sa kaduwagan ay isang permanenteng kapintasan. Ngunit tandaan mo, ang pag-amin sa iyong takot ang unang hakbang para maging matapang. Habang itinatanggi mo na takot kang mag-fail, takot kang mapagod, o takot kang sumugal, mananatili kang bilanggo ng iyong kasalukuyang sitwasyon. Ang kahirapan ay madalas na hindi bunga ng kawalan ng pagkakataon, kundi bunga ng kawalan ng lakas ng loob na sunggaban ang mga pagkakataong nasa harap mo na. Panahon na para kumilos, wakasan ang kaduwagan, simulan ang pagbabago hindi sapat na alam mo nang ikaw ay natatakot. Ang tanong ay ito, hahayaan mo na lang ba na ang takot na ito ang magdikta sa kapalaran ng iyong pamilya habang buhay? Kung pagod ka na sa siklo ng kakulangan, narito ang hamon ko sa iyo. Una, harapin ang iyong bakit. Face your why. Tignan mo ang iyong mga anak, ang iyong asawa, o ang iyong mga magulang. Sila ang nagbabayad ng presyo ng iyong pag-aalinlangan. Gamitin mo ang pagmamahal mo sa kanila bilang mas malaking puwersa kaysa sa takot mo sa pagkabigo. Ang tunay na matapang ay hindi ang walang takot, kundi ang taong kumikilos sa kabila ng kanyang takot. Ikalawa, tanggapin ang uncomfortable. Ang pag-asenso ay hindi matatagpuan sa komportableng upuan. Kung gusto mong magbago ang buhay mo, dapat kang gumawa ng mga bagay na hindi mo pa nagagawa noon. Mag-aral ng bagong skill kahit mahirap. Mag-invest kahit nakakakaba. Pumasok sa trabahong maki-challenge ang abilidad mo. Ikatlo, bitawan ang opinyon ng iba. Ang mga taong pumupuna sa iyo ay hindi ang magpapakain sa pamilya mo. Huwag mong hayaang maging balakid ang hiya o ang sasabihin ng kapitbahay. Ang pagiging dukha ay mas nakakahiya kaysa sa pagsubok at pagkakamali. Ang iyong susunod na hakbang. Ngayon ang oras para magdesisyon. Mayroon kang dalawang pagpipilian, manatiling duwag at tanggapin ang kahirapan bilang kapalaran, o magpakatapang at baguhin ang daloy ng iyong buhay. Huwag mong hintayin na maging perpekto ang sitwasyon bago ka kumilos. Ang tapang ay nasusukat sa unang hakbang, gaano man ito kaliit. Ang maraming mukha ng takot, bakit hindi sapat ang isang uri ng tapang? Akala ng marami, ang takot ay iisa lang ang anyo. Pero ang totoo, ang takot ay subjective at pili. Maaaring bayani ka sa isang sitwasyon, pero paralisado ka sa iba. Ang tapang ay hindi one size fits all. Ang paradox ng katapangan. Mapapansin mo ang mga kakaibang pagkakaiba sa tao. Ang physical versus social, may mga taong matapang makipag-away o sumabak sa pisikal na hamon, pero pagdating sa pagsasalita sa harap ng maraming tao, public speaking, nanginginig ang kanilang tuhod. Ang panganib versus autoridad, may mga window cleaners na kayang lumambitin sa labas ng 50th floor ng isang building ng walang kaba, pero kapag kailangan ng humarap sa mga matataas na tao o mga executive,
hindi sila makapagsalita ng diretso. Ang risk versus comfort, may mga taong kayang sumabak sa gyera, pero takot sumugal sa isang negosyo dahil mas takot silang mawalan ng pera kaysa mawalan ng buhay. Ang exposure therapy, ang sikreto sa pagdaig ng takot. Ibig sabihin nito, ang takot ay isang mental barrier na pwedeng alisin. Hindi ka ipinanganak na duwag sa lahat ng bagay, sadyang hindi mo lang panasanay ang iyong sarili sa mga sitwasyong kinatatakutan mo. Ang susi ay ang tinatawag nating desensitization. Ang takot ay nawawala ng kapangyarihan sa tuwing paulit-ulit mo itong hinaharap. Kung takot kang magsalita, magsalita ka araw-araw. Kung takot kang makihalubilo sa mga taong nasa posisyon, pilitin mong lumapit at makipag-usap. Sa madalas na paggawa, ang dating nakakatakot ay nagiging normal na lamang. Ang dalawang higanteng pumipigil sa iyong pag-asenso, pagkabigo at pagtanggi. Sa sikolohiya ng tagumpay, may dalawang pangunahing dahilan kung bakit ang isang tao ay nananatiling nasa ilalim, ang fear of failure at ang fear of rejection. Ito ang mga invisible na pader na nagkukulong sa atin sa ating comfort zone. Ngunit, mayroong sandata laban dito, ang tinatawag na mind conditioning. Una, ang revolusyon ng isip, mind conditioning. Ang mind conditioning ay ang paghahanda sa iyong sarili bago ka pa man sumabak sa gyera. Hindi mo hinihintay na masaktan ka bago ka matuto, inuunahan mo na ang iyong emosyon sa pamamagitan ng loika. Halimbawa, sa mundo ng pagbebenta o negosyo, kailangang tanggapin ng iyong sistema ang law of averages. Kung mag-aalok ka sa 10 tao, huwag mong asahan na 10 ang bibili. Kondisyon mo ang iyong isip na sa 10 alok, maaaring siyam na hindi ang matatanggap mo para makuha ang isang oo. Ikalawa, huwag gawing personal ang hindi. Ang pinakamalaking pagkakamali ng marami ay ang pagturing sa rejection bilang pag-atake sa kanilang pagkatao. Kapag sinabi ng kliyente na ayaw ko o hindi ko kailangan yan, hindi nila sinasabing ayaw ko sa iyo bilang tao. Sinasabi lang nila na hindi tugma ang produkto o serbisyo sa pangangailangan nila sa sandaling iyon. Tandaan, ang rejection ay bahagi ng proseso, hindi ito ang katapusan ng mundo. Kapag inasahan mo na ang pagtanggi, hindi ka na masasaktan. Sa halip na panghinaan ng loob, ituturing mo na lang itong isang hakbang na mas malapit sa susunod na tagumpay. Ikatlo, ang matematika ng tagumpay. Ang mga matatagumpay na tao ay hindi maswerte, mas marami lang silang beses na na-reject kaysa sa iyo. Ang kaibahan, hindi sila huminto sa ika-9 na hindi. Alam nila na ang ika-10 pinto ang magbubukas ng swerte. Practical tip, ang rejection goal. Subukan mong baligtarin ang laro. Sa halip na magtakda ng goal na makaisang benta ngayong araw, gawin mong goal ang makakuha ng 10 rejections ngayong araw. Bakit? Kapag ang goal mo ay ma-reject, hindi ka na matatakot lumapit sa tao. At habang hinahanap mo ang 10 rejections na yon, imposibleng hindi ka makakuha ng kahit isang oo. Ang sikolohiya ng takot, paano i-hack ang iyong sariling isip. Ang utak ng tao ay may isang bahagi na tinatawag na amygdala. Ito ang alarm system natin na nagpapadala ng takot tuwing may panganib. Ang problema, hindi alam ng utak ang pagkakaiba ng totoong panganib, tulad ng leon na lalamunin ka, at social danger, tulad ng pagtanggi sa iyo o pagkapahiya. Dahil dito, kailangan mong i-train ang iyong isip na huwag mag-overreact. Dito papasok ang psychological hacking o ang pag-reprogram sa iyong subconscious. Ang magic ng affirmations, higit pa sa salita. Ang affirmations ay hindi lang simpleng pagbulong sa sarili, ito ay isang paraan ng neuroplasticity. Sa tuwing nagbibitiw ka ng positibo at matapang na pahayag, dahan-daang nagbabago ang wiring ng iyong utak. Pinalalakas ang self-efficacy, ang paulit-ulit na pagsasabi na, kaya ko ito, ay nagpapadala ng mensahe sa iyong nervous system na ikaw ay ligtas at kontrolado ang sitwasyon. Binabago ang iyong narrative. Kung ang dati mong kwento ay, mahirap lang kami, duwag ako,
Binabago ito ng affirmations tungo sa, ako ay isang taong sumusubok at natututo. Cognitive priming, inihahanda nito ang iyong mata na makita ang mga opportunities sa halip na mga threats. Paano i-trick ang isip sa pamamagitan ng affirmations? Hindi sapat na sabihing, matapang ako. Kailangan itong gawin ng may estratehiya. Gamitin ang present tense, huwag sabihing, magiging matapang ako. Sabihin mong, ako ay matapang ngayon. Ang utak ay mas naniniwala sa kasalukuyan kaysa sa hinaharap. Samahan ng aksyon, the action affirmation loop, mas mabilis mong matitrik ang isip mo kung habang nagsasalita ka ay gumagawa ka ng maliliit na hakbang. Kung takot kang magbenta, sabihin mo, expert ako sa pagtulong sa tao gamit ang produkto ko, habang dinadampot ang telepono para tumawag. High power posing, gawin ang affirmation habang nakatayo ng tuwid, nakabuka ang balikat, at nakataas ang noo. Ang posisyon ng katawan ay nagpapadala ng signal sa utak na mag-release ng testosterone, confidence hormone, at magbaba ng cortisol, stress hormone. Ang huling hamon, ang pagpili sa gitna ng takot at tagumpay. Sa huli, tandaan mo ito, ang takot ay hindi mawawala, ngunit pwede itong paamuhin. Lahat ng taong tinitingala mo, ang mga mayayaman, ang mga sikat, at ang mga matatagumpay, ay nakaramdam din ng kaba at pag-aalinlangan. Ang tanging pagkakaiba, hindi nila hinayaang ang takot ang humawak ng manibela ng kanilang buhay. Ang kahirapan ay hindi isang sumpa na habang buhay mong dadalhin, madalas, ito ay isang pagpili. Pagpiling na manatili sa komportableng sulok dahil natatakot kang masaktan o mapahiya. Pero itanong mo sa iyong sarili, alin ang mas masakit? Ang mapahiya sa harap ng ibang tao habang sumusubok, o ang makitang naghihirap ang iyong pamilya dahil wala kang ginagawa? Ang iyong mga salita, affirmations, ang magsisilbing baluti, at ang iyong mga kilos ang magsisilbing sandata. Huwag mong hintayin na mawala ang takot bago ka kumilos. Kumilos ka habang natatakot. Dahil sa kabilang panig ng iyong kaduwagan, doon naghihintay ang bersyon ng sarili mo na matagal mo nang pinapangarap maging. Huwag kang mamatay na nanghihinayang, mamatay kang isang lumalaban. Ang takot ay nasa isip lamang, pero ang tagumpay ay nasa iyong mga kamay. Sana ay marami kang natutunan sa video na ito. Gaya ng dati, iniimbitahan kita na i-click ang like, subscribe, at paki-share na rin itong video na ito para marami pang mga tao ang magkaroon ng pag-asa sa kanilang buhay. Marami pa akong video na katulad nito na makatutulong sa iyong pang-araw-araw na buhay, na maa-access mo kung ikaw ay magsusubscribe. Salamat at hanggang sa muli.